Magandang umaga mga kapatid, muli tayo mag-aaral ng banal na salita. Sa pagkakataong ito ay itutuloy natin yung ating pag-aaral at tayo po ay naandito na po sa chapter 4 ng The Gospel of Jesus Christ according to John, at ito po yung part 3 ng ating pag-aaral. At bago natin simulan yung ating pag-aaral ay muli natin sariwain yung layunin ng sumulat, no, si John the Apostle, ang kanyang layon, bakit niya isinulat ang aklat na ito. At ganito po ang ating mababasa dito po sa chapter 20 ng John, at ang talata po ating babasahin na andun po sa 30 to 31. At ganito po ang ating mababasa. And truly Jesus did many other signs in the presence of his disciples, which are not written in this book, but these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in His name. So ito po yung layon kung bakit po isinulat ang aklat na ito, upang maniwala yung babasa nito na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At dito po sa pagtuloy na ating pong babasahin, dito po sa chapter 4, dito po ay ikakwento ni Juan kung paano naniwala naman yung mga Samaritan. Hindi lang po yung Samaritan woman, kundi yung buong bayan ng Samaria ay nagkaroon ng pananiwala sa kanya. At ganito po yung tagpo sa pangyayari. Ang sabi po ng Samaritan woman dito po sa verse 25 ay ganito. The woman said to him, I know that Messiah is coming, who is called Christ. Messiah, Christ, isa lang. Yung Messiah po ay Hebrew word, at yung Christ po ay mula do sa Greek word na Christus. Okay? So, isa lang po yung tinutukoy dito. Pag sinabing Messiah, yun po yung Christ. At ang sabi po, the woman said to him, I know that Messiah is coming, who is called Christ. When he comes, he will tell us all things. Jesus said to her, I who speak to you am He. So, bakit nasabi ito ng Samaritan woman? Sapagkat dun sa kanyang pakikipag-usap sa ating Panginoon Kristo ay laman ng ating Panginoon Kristo, sinabi ng ating Panginoon Kristo kung ano yung kanyang naging buhay noong nakaraan at kung ano ang kanyang buhay sa kasalukuyan. Ganito po ang tagpo sa pangyayari. Dito po sa verse 17, ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito. The woman answered and said, I have no husband. Jesus said to her, you have well said, I have no husband, for you have had 5 husbands, and the one whom you now have is not your husband, in that you spoke truly. So sabi na ating Panginoon Kristo, totoo yun, wala kang husband ngayon, wala kang asawa ngayon, pero may kasama ka ngayon. Ito ay hindi mo husband, kaya nga sinabi mo wala kang husband. Pero yung nakaraang buhay mo, nagkaroon ka ng 5 husband. So, nagulat yung Samaritan woman. Ngayon lang sila nakita, pero alam ng ating Panginoon Kristo yung yung kanyang talang buhay. Yung mga Hudyo naman at mga Samaritan, hindi naman niya nag-uusap. Pero sa pagkakataong ito, bagamat ang mga Hudyo at ang mga Samarino, taga Samaria, ay hindi nagkakapag-usap, nung makipag-usap ang ating Panginoon Kristo dito sa isang Samaritan woman, alam ng ating Panginoon Kristo kung sino siya. Sapagkat yun po yung kanilang identity dun sa Christ na darating. Sapagkat yung Christ na darating, alam nila hindi ito pangkaraniwang tao, ito ay Diyos, at alam nila na ang Diyos ay nakakaalam ng lahat. Isa po sa attributes ng Diyos ay all-knowing. Alam niya yung lahat. Sapagkat siya po yung creator, na siya rin po yung gumawa sa lahat, sa mga tao. So, alam niya kung sino yung mga tao. Each and every one of us, alam ng Diyos. May mga talata pa nga sa Biblia, miski yung ating buhok ay bilang niya. So, dahil siya nga yung creator of the world.
So, matapos sabihin ng ating Panginoon Kristo yun, sa verse 21 na ang sabi niya, alam namin na darating ang Misaya at sa kanyang pagdating ay sasabihin niya ang lahat sa amin. No, ay sinabi na nga ng ating Panginoon Kristo sa kanya, ako yun. Yung iniintay niyang Misaya, ako yun. Ang sabi niya sa verse 26, when Jesus said to her, I who speak to you am He. No, yung kanyang iniintay na Misaya, yung Kristo, ako yun. Kaya nung dumating ang mga apostol, no, at nakita sila sa tagpong niya na nag-uusap, no, nagtaka nga yung mga apostol kung bakit kausap ng ating Panginoon Kristo at no, Samaritan woman. No, sinamantala ng Samaritan woman na siya ay makaalis at makapunta sa kanilang city. No? At ito ay mababasa natin doon sa 28. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito. So, chapter 4 ng John, verse 28, ang sabi po ng banal na kasulatan, the woman then left her water pot, went her way into the city, and said to the man, verse 29, come, see a man who told me all things that I ever did. Could this be the Christ? Then they went out of the city and came to him. So, nung ibinalita ng Samaritan woman, na sabi niya, ay, lapit kayo dito, merong lalaki ako nakausap doon sa balon at kinuwento niya yung mga bagay na nangyari sa akin na karaan at kasalukuyan, no? Siguro ito na nga yung Christ, sapagkat alam natin na ang Christ na darating, sasabihin sa atin ang lahat ng mga bagay. Pati yung aking buhay, alam ng taong ito. Siguro siya na nga ang Christ. Kaya nga, nagkaroon ng interest yung mga kalalakihang sinabihan ng Samaritan woman na taga Samaria, at sila po ay umalis din sa city at sila po ay nakipagtagpo sa ating Panginoong Hesukristo. At ganito po ang mababasa natin sa 39, ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito. And many of the Samaritans of that city believed in him because of the word of the woman who testified, he told me all that I ever did. So, nung sinabi ng Samaritan woman na he told me all that I ever did, naniwala na sila, no? Na ito na nga yung kanilang iniintay, na Messiah o ang Kristo na kanilang iniintay. Sa verse 40, ang sabi, so when the Samaritans had come to him, no, ngayon pa lamang sila nagkita, no? At sa kanilang pagkikita, ang sabi, they urged him to stay with them, and he stayed there 2 days. So, meron 2 days na nakasalamuha ng ating Panginoon Kristo itong mga Samaritans, no? At dito siya nag-stay, ibig sabihin dito siya tumira, no? Pinatira siya sa isa sa mga tahanan ng mga taga-Samaritans, at dito ay nagkaroon ng pagkakataon na mapanayam ng ating Panginoon Kristo itong mga Samaritano. Ito yung pagkakataon, 2 days na pagkakataon na makapangaral siya ng ebanghelyo sa mga taong ito. 2 days na maipakilala niya kung sino siya. Ito ay 2 days. So, sa 2 days na ito, ang sabi doon, ito po ay nagresulta ng pananampalataya sa mga Samaritano. Kaya nga po doon sa 41, ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito, and many more believe because of his own word. So, naniwala ang mga Samaritang ito na na siya na nga ang Kristo, sapagkat doon po sa sarili niyang pangangaral, na sila mismo ang nakarinig nung pangangaral ng ating Panginoon Kristo, sila mismo yung nakapanayam ng ating Panginoon Kristo. So, nung sila'y naniwala doon sa sinabi ng Samaritan woman, mas higit silang naniwala ngayon sapagkat sila mismo ang nakarinig mula sa bibig ng ating Panginoon Kristo. Kaya nga, sabi nila sa 42, then they said to the woman, kasama rin nila yung woman, pero sinabi nila, ito yung tinestify nila doon sa woman, ang sabi, now we believe, not because of what you said, for
We ourselves had heard him, and we know that this is indeed the Christ, the Savior of the world. So sabi ng mga kalalakihan, hindi lamang yung sinabi mo, kundi narinig din namin. Kaya kami naniniwala na ito na nga, no? Itong kaharap nating ito, na si Jesus, siya na nga ang Kristo. At kung siya na nga ang Kristo, siya na nga yung iniintay nating magliligtas, hindi lamang sa mga Hudyo, kundi kasama na ang mga Samaritano at kasama na ang buong mundo. The Christ, the Savior of the world. Kung tatandaan niyo si John the Baptist, ano ang sabi niya? Yung pagbibigay niya ng testimony dito sa ating Panginoong Kristo, ang sabi niya po doon sa chapter 1 verse 29 ay ganito. The next day, John saw Jesus coming toward him and said, "Behold, the Lamb of God." Sino yung Lamb of God? The Christ. Ang sabi doon, "Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world." So he is the Savior of the world. He is the one taking away the sin of the world. So being the Savior of the world, siya yung mag-aalis ng kasalanan ng buong sanlibutan. Kaya nga doon sa Galatians chapter 3 verse 8 and babasahin na rin natin yung verse 16, ganito po ang ating mababasa. At dito ang magte-testify naman ay mismo yung kanilang banal na kasulatan, no? Yung sulat ni Moses at ng mga propeta. At ganito po ang ating mababasa sa sulat ni Apostol Pablo dito po sa mga taga-Galacia. Sa verse 8, ang sabi po ay ganito, "And the scripture," ano yung scripture? Yung law and the prophet, yung sulat ni Moses at yung sulat ng mga propeta. Ang sabi, "And the scripture foreseeing that God would justify the Gentiles by faith." Hindi lamang mga Hudyo, hindi lamang mga Samaritano, kasama po ang mga Hintil. Ibig sabihin, kasama po ang buong mundo. No? Sabi, "And the scripture foreseeing that God would justify the Gentiles by faith, preach the gospel." Ano po yung ipipreach? Ano yung pinreach? Ano yung ipinangaral ng ating Panginoong Diyos kay Abraham? Preach the gospel to Abraham beforehand, saying, "In you all the nation shall be blessed." All the nation, ibig sabihin all the world, shall be blessed. Ibig sabihin shall be saved. All the world shall be saved. All the nation shall be blessed. At sino po ang gaganap nito? At yun po ay sinabi rin ng ating Panginoong Diyos kay Abraham kung sino ang gaganap nito. Kaya nga sa pagpapaliwanag ni Apostol Pablo, ang sabi po sa verse 16, "Now to Abraham and his seed were the promises made." He does not say, "and to seeds," as of many, but as of one, to your seed, who is Christ. Who is Christ? The Christ is the one blessings of all nations. The Christ is the one saving all the world. The Christ is the one that takes away the sin of the world. The sin of you and the sin of me and the sin of all the world. Kaya nga, sa bago umakyat ang ating Panginoong Kristo sa langit, na nung siya ay mamatay, nilibing at muling mabuhay, at nag-stay pa siya dito ng 40 days sa lupa, at bago siya umakyat sa langit, ito po yung kanyang tagubilin. At ito pong tagubilin ito ay kasama tayo sa tagubilin na ito ng ating Panginoong Kristo. Kasama po tayo doon sa kanyang plano. At ang sabi po doon sa Mark chapter 16 verse 15 to 16, ganito po ating mababasa sa banal na kasulatan. "And he said to them, go into all the world." Kita po yan, all the world, all nations. Ano sabi doon? Preach the gospel. Ano po yung ipipreach sa gospel? That Jesus is the Christ, the Son of the living God. Preach the gospel to all
creatures. Bakit? All creatures, because all the world, all the people in the world na ay dapat mapangaralan ng Ebanghelyo, dapat makakinig ng aral ng Ebanghelyo, dapat mapa-believe, no, mapaniwala na si Jesus nga yung kanilang iniintay na Christ at siya ay ang anak ng Diyos na buhay na magliligtas sa buong sanlibutan. And he said to them, "Go into all the world and preach the gospel to all creatures. He who believes," tinitik po, ito yung condition. He who believes, ano yung paniniwala niya? Na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. He who believes and is baptized. So kasama po sa condition yung baptized. He who believes and is baptized, ano sabi? Will be blessed, will be saved, will be taken away his sin. Yan ang ibig sabihin. But who does not believe will be condemned. So makikita natin, ito yung plano ng Diyos. Dadalhin niya sa sanlibutan ang kanyang bugtong na anak, na ito na nga ang Kristo, ang kanyang anak, at ito po ang magliligtas sa iyo at sa akin at sa buong mundo. Ang dapat lamang natin magawa ay yung tunay na sampalatayanan natin na itong si Jesus na taga Nazaret, siya na nga ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, na siya na nga ang magliligtas sa buong sanlibutan. At kung tayo maniniwala, kung kayo maniniwala at ako'y maniniwala, at tayo magpapabautismo, may garanti po ang ating Panginoong Kristo na kasama po tayo doon sa pagliligtas. Kung kayo po'y naniniwala na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, ang dapat nyo na lamang pong gawin, kayo po ay mag-submit ng inyong sarili sa tawag ng pagbabautismo at sigurado na kayo ay ililigtas ng ating Panginoon Kristo. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig at sana po kung kayo po ay nag-enjoy at natuto sa lesson na ito, sana po ay mag-subscribe na po kayo sa aking channel. I-ring nyo na rin po yung bell. At sana po ay kung nagustuhan po ninyo itong lesson na ito, ay sana po i-like ninyo. At kung gusto nyo po itong i-share sa inyong mga kaibigan, i-share nyo rin po. At kung meron po kayong komento, kung meron po kayong mga tanong, meron po comment section po sa baba. Mag-comment po kayo sa comment section o magtanong po kayo sa akin o mag-suggest po kayo ng mga subject na ating po pag-aaralan. Muli, ako po si Nehemio Sayuhay at maraming salamat po sa inyong pagtatangkilik sa aking channel at sana po ay panoorin na rin po ninyo itong mga video ito sa inyong harapan. At kung gusto niyo pong mag-subscribe, ito pong nasa bilog na nasa gitna ay inyong i-press at kayo po ay maigagayad na para sa subscription dito po sa channel ito. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig.